Ang tagong kapihan na ito sa Eco Valley ay isa sa pinaka-memorable na napuntahan namin nung huli kaming pumunta ng Sagada. And in this video, maliban sa kwento at very useful information about the tour, I will also tell you what to expect with the different types of guided tours that are available sa pagpunta nyo dito sa Eco Valley at Paitocan Walking Tour. Maraming bagay ang matututunan mo sa pagpunta mo sa hanging coffins ng Sagada. At una na dito na hindi pala siya ganun ka-accessible. Hindi siya madali para sa may mga edad na medyo sobrang bata, lalong-lalo na sa mga taong hirap na maglakad ng malayo at umakyat baba sa hagdanan dahil isa siyang walking at trekking tour. Pero ito lang ang masasabi ko, maliban na ang highlight talaga ng lakaran, bukod sa makita at magkaroon ng idea kung bakit ganoon na lang at nakabiti ng mga libingan ng mga katutubong ninuno, ay mas mabuti na sa pagbisita nyo, makinig kayo na maigi sa tour guides dahil talagang sila ang may mas maraming impormasyon tungkol dito. Kapatid, hire ka ng tour guide. Alam ko, naiisip mo na di na kailangan, pero tulungan natin ang industriya na to. Sabay tayo na matuto at magtulungan. Konting paalala lang kung nagpaplano kayo pumunta dito at bisitahin ng lugar. Unang-una, bawal hawakan o maglakad sa ilalim ng hanging coffins. Kailangan natin intindihin at respetuhin ang kultura ng mga kapwa Pilipinong katutubo natin na patuloy na isinasagawa ang ganitong pamamaraan ng paglibing ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Medyo malayo ang viewing area ng hanging coffins to the actual coffins. And do not expect them to be at arm's reach kasi dapat nga naman para di mapagkainteresan ng mga tao puno ng kakulitan kulang sa respeto na pasimple nagpa-vandalize or hawakan ng coffins. And although you would see familiar pictures like this one sa internet, madaming lugar sa bundok na ito ay may mga tagong himlayan na ang mga taga-roon lang ang nakakaalam. Kaya mabuting mag-ingat ka at baka may maistorbo kayo na dapat hinahayaan na lang natin sa kanilang pamamahinga. Pero hindi lang tungkol sa hanging coffins ang video na ito katulad sa nakasaad sa title ng video at sa nabanggit ko kanina. Tungkol ito sa isang coffee shop in the middle of the forest, in the middle of a coffee farm. Hindi ito napupuntahan ng karamihan at kahit pa mag-avail tayo ng tour guide para sa Paitocan Walk or sa Eco Valley Tour, the chances are, not unless we ask the tour guide for the right and specific tour that includes the cafe, they probably wouldn't mention it and go a different route. Usually the shorter one or Paitocan Walking Tour or Eco Valley Tour. Konting payo lang. Alam ko na malamang sa pagdating nyo sa hanging coffins ay medyo pagod na kayo at habang nagpapahinga ay naisip nyo na yung daan pabalik. Alalahan nyo na kung paano kayo bumaba at umakyat sa mga hagdan at nag-trek sa mapuputik at mababatong daan. Kaya isipin nyo mabuti bago kayo tumuloy sa kapihan na ito. Kasi medyo malayo na yung nakarampang at tatawid pa kayo ng maliliit na ilog at nagtataas ang mapuputik na bato. Ang Sagada ay medyo ilang oras pa galing Baguio at kung na-stress kayo sa biyahe lalo na kung nagbus kayo nang galing sa Cubao tinatayang 12 hanggang 13 oras ang biyahe. Kaya kung kasama ito sa itinerary nyo, siguraduhin nyo lang na meron kayo ampat na lakas at kalusugan. It usually takes the whole tour 3 hours to complete. Kaya tara, lakad! Ang Paitocan ay galing sa salitang Paitokan which loosely translates to stepping stones. And yes, this is what you will mostly see on the duration of the tour. The stepping stones refers to the original trail that the natives used to go to and fro the Eco Valley. Yung Eco Valley ay yung lambak kung nasaan yung hanging coffins, yung mahabang creek at ang buong trail. By the way, yung famous pictures na makikita nyo kadalasan sa internet, hindi lang po yan ng mga libingan ng mga sinaunang tao dito. Marami pong parts ng Eco Valley ang may mga roughly made caskets pero inaccessible sa mga usual tourists. Pero sometimes, kailangan mo lang maging observant, maging mabait sa tour guide mo, makinig para makita mo yung ibang burial sites. One clue is that not all coffins are hanged. Some of them are inserted in openings and holes or tiny caves in the flank or face of the mountain wall. Siguro sa iba hindi na to gaanong mahalagang mapuntahan pa, pero para sa akin, may kakabit kasi to na nostalgia. Wala siyang pangalan, walang signboard, nasa gitna lang siya ng isang coffee farm sa gitna ng gubat, pero talagang tumatak siya sa isip ko. Kahit yung lasa ng kape na tinimpla ni Kuya at yung matatamis na maliliit na biskwit na pinagsaluhan namin magkakasama.
Oo, medyo na-miss ko ang lola ko at ang balag namin sa bundok. Yung simple, walang kuryente, at ang tanging liwanag lang ng lugar ay nanggagaling sa mga bukas na bintana. Yung amoy ng kahoy na may baga, ang amoy ng bagong sunog at giling na butil ng kape na medyo pumiliti sa alaala ko ng simpleng pamumuhay namin noong kabataan ko. Medyo nakakamiss. Pero nakakatawa lang at ang nag-ooperate na pamilya sa maliit na kapihan na ito ay gumagamit din ng mokapan at nagpapatugtog ng medyo mas napapanahong mga kanta ng isang sikat na OPM na banda sa isang wireless na Bluetooth speaker. Matapos yung magkape, magpahinga at lumibot sa kung saan lang allowed around the coffee farm, ang mapupuntahan nyo na lang ay ang Latong Creek, which has an underground river and also channels to the same Baueng Creek na dumadaloy naman through the Echo Valley. Ang access dito ay medyo limited kasi nga, as the tour guide explained to us, there are other routes to go to the Lumiang Burial Cave and the larger Sumaging Cave, which is unfortunately not part of our tour. Sa totoo lang, mas mabuti nga na hindi na to kasama kasi medyo pagod na talaga ako baka mag-spelunking pa bukod sa may mga kasama kaming bata. So take note lang, ang tour ng Paitokan walking tour at ang Echo Valley tour ay may iba't ibang types. At eto sila. Ito ang mga types ng tour na ma-avail nyo sa Paitokan Walking Tour at Echo Valley Tour. Number 1, Short Echo Valley and Hanging Coffins Tour. Ito yung pinaka-direct at pinaka-hindi nakakapagod. It focuses only on the key attractions within the Echo Valley. So makikita nyo lang doon yung Hanging Coffins at syempre yung Echo Valley kung saan yung pag sumigaw kayo, it will produce a clear echo. Ito ay best for travelers na konti lang ang oras at ayaw mapagod. The Echo Tour. This is a moderate hiking trail that expands on the basic Echo Valley Tour. Makikita nyo dito of course ang Hanging Coffins, the underground river, and the Bokong Natural Swimming Pool. This is best for visitors who want more immersive nature experience without the intense physical demands of a more advanced trek. At ang ikatlo, ang Adventure Trail. Ito ang pinakamahaba at physically challenging na tour. It offers a full day of trekking and caving at makikita nyo ang Hanging Coffins, Echo Valley, the underground river, at ang Bokong Waterfall. This is for people who are adventurous, physically fit travelers who wants a long day of exploring multiple landmarks in one trip. Kaya nga pala, itong Echo Valley Walking Tour can also be part of the longer Cave Connection Tour, which is a 4-hour caving experience. Magsisimula ang tour sa Lumiang Cave kung saan makikita nyo yung patong-patong na coffins at matatapos sa Sumaging Cave. Ito ay pwede lang sa mga taong may experience na sa pag-spelunking. This nameless coffee shop, itong maliit na kubong kapihan na ito sa gitna ng isang coffee farm sa kagubatan ng Echo Valley ay tumatak talaga sa isip ko nung huli kaming pumunta ng Sagada. Pero hindi lang ito ang napuntahan ng Travel High. Kaya kung gusto nyo makita ang iba naming videos about the places we went to, pa-follow naman, pa-subscribe. Libre yan mga kapatid. So ano, let's go na?